Sabi ng banal na kasulatan ay ganito, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparang. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahangat. Maging pagbabaka ay napapatigil, sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako inyong Diyos, dapat na malaman. Dito sa daigdig, sa alinman bansay, ako ang tanging makapangyarihan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Amen. Yan po rin yung aking message kaninang umaga. Nandiyan po yung message ko po sa chapter po na yan. Sa araw po ito mga kapatid, yamang ang Diyos ang ating kanlungan. Napakahalagang bagay na habang kinikilala natin na ang Diyos ang ating kanlungan, ang ating sandigan, ang ating problema. Napakahalaga ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa araw-araw ng buhay natin, lalo na sa mga ganitong pagkakataon na meron po tayong kinakaharap na isang sitwasyon na hindi naman natin kontrolado. Pero naniniwala tayo na kahit na yan ay nakaset up na ayon sa kalikasan, naniniwala naman tayo na ang Diyos natin, hawak niya pati kalikasan. Kaya po, with this, kinakailangan natin patuloy na gamitin po ang ating mga privilege as children of God to come at the throne of the grace of our God para sa ganon tayo pong lahat ay makaranas ng kapayapaan at kapanatagan. Sa mga panahon na gugulumihanan tayo, minsan natatakot at nag-aalala kasi mga natural responses naman natin yan with regards sa mga dumarating na mga ganitang sitwasyon ng ating buhay. Pero yung mga dumarating na mga ganyang natural responses ng ating mga kalooban at mga damdamin ay lalo na yung mga negative na pangyayari ay dapat hindi po magtagal. Yung mga alalahanin natin, yung mga takot, bagabag, dumarating talaga yan, pero dapat ma-overcome natin. Kasi pag tumagal yan, baka mapangbabawan tayo niyan, makakalimutan natin na mas makapangyarihan ng Panginoon natin kesa sa mga sitwasyon na ito na dumarating sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Kaya ito pong isang kagandahan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat alam natin, hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. At kung ano man ang ating mga dinadaanan, pinakamahalaga kasama natin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi nga ni David, ni King David, nung siya ay pastol pa lamang, no? Sabi niya, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sabi po niya. Kaya sabi niya, dumaan man ako sa karimlan, di ako matatakot kasi alam kong kasama kita, Panginoon, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalan. Kaya nga mga kapatid, kasama natin si Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord. Amen po ba? Yung naniniwala doon, magsabi ng Amen. Mga kapatid, magbibigay po ako ng ilang na mahalagang aspeto sa mga magagandang balita patungkol sa panalangin. Amen po ba? Ang mabuting balita tungkol sa panalangin. Sapagkat habang nananalangin tayo, maraming magagandang bagay na magaganap at nagaganap sa buhay natin lahat kasi nananalangin tayo at nananalangin. At ito ay isang aspeto ng Christian life na hindi dapat mawala sa atin. Dapat habang lumalaon ang buhay panalangin natin, gumaganda ng gumaganda. Minsan, pagka maganda ng sitwasyon ng buhay natin, parang nakakalimutan na natin manalangin. Parang bumababaw na yung ating mga panalangin. Pero mga kapatid, huwag nating pahintulutan gano'n. Muli tayong lumapit sa Kanya. Panginoon, bigyan mo muli ng apoy ang aking buhay panalangin. Marami po kasi bumagsak, marami mga nag-quit, marami mga tumalikod, marami mga na-offend, na-tisod. Pero mga kapatid, ang kaugat-ugatan ng lahat ng yan,
kulang sa buhay panalangin. No? Maaaring marami tayong dahilan for many reasons kung bakit may nangyayari hindi maganda sa atin. Pero pag pinaka-ugat mong lahat, ang nakalimutan ng taong yan at ang Kristiyano yan ay ang kanyang buhay panalangin. Kasi ang tao mo panalangin, matagumpay po yan, mga kapatid. Hindi mo basta makikibag yan, hindi basta makikisod yan, hindi basta bubuwal yan, hindi basta makakaisip niya ng hindi maganda kasi matibay ang buhay panalangin, malakas ang buhay panalangin. At meron ng mga personal attack, may mga personal battle na pagtatagumpayan niya kasi ang kanyang buhay panalangin ay buhay, malakas, matibay at nagbigay sa kanya ng kalakasan para mapagtagumpayan niya ang mga sitwasyon ng kanyang buhay. Amen po ba? At buhat sa mga personal victory natin, yung victory na bigay sa atin ng Panginoon ay tagumpay din para sa ating lipunan, para sa ating bayan, sapagkat we have experienced the personal victory with our personal battles because of our personal communication with God through our prayers. Kaya nga, kapag ka maganda ang buhay panalangin mo, I tell you, hindi ka maibubuo ng kaaway, hindi ka maibubuo ng kaaway. Kung naibuhay ka sandali, makakabangon ka agad kasi malakas ka. Amen po ba? Tingnan niyo po yung mga taong masasaktin. Tingnan niyo po yung mga taong mga mahihina. Pag naibuhay mo, hindi ka makabangon. Bakit? Ang katotohanan, mahinang-mahina. Kaya minsan may mga Kristiyano sa sobrang hina, hindi makabangon. No? Hindi maka-recover. Bakit? Bagsak. Ang kaugat-ugatan ng lahat, buhay panalangin. Kaya nga mahalaga, yung buhay panalangin natin ay idulog natin sa Panginoon. Lord, ayusin mo ang buhay panalangin ko. Lord, tulungan mo mag dito, Panginoon. Lalo na po mga kapatid, dumaan tayo rin sa pandemic na ito. Mga kapatid, this is a wake-up call for each one of us. Naayusin natin ating mga buhay panalangin. Ngayon, meron na naman tayong dinadaanan na may dadaan na naman na isang ganitong pangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, ang buhay panalangin po natin ang magiging dahilan makakalampas po tayo rito. Yung nakikinig, sabi ng amen. Sabi mo sa katabi mo, makakalampas tayo. Amen po ba? Yung naniniwala doon, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang unang mabuting balita about prayers, ang unang mabuting balita, the Holy Spirit help us in our prayer life. Ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin sa ating mga buhay panalangin. Kaya nga sabi mo nga sa iyo, pag ang buhay panalangin mo bagsak, hindi ka na nananalangin, ang buhay panalangin mo parang wala nang kabuhay-buhay, mga kapatid, just come humbly before the Lord. Sapagkat ang Holy Spirit ay bibigyan tayo ng lakas para makapanalangin tayo at magkaroon muli ng buhay ang ating mga buhay panalangin. Kaya nga sabi po ng aklat ng Romans chapter 8, sa verse 26, ganito mga sinasabi, makinig po kayo. Sabi rito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang tumutulong para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasalipsip ng puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po ay Romans 8:26 and 8:27. Pagdating sa verse 28, sabi roon, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Mga kapatid, dami natin narinig yan. All things work together for good to those who love God are called according to His purpose. Na lahat ng bagay nagkakalakit-lakit sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Yung naniniwala doon, magsabi ng amen. Pero, uulitin ko ulit mga kapatid. Kasi noon, sinabi ko na, pinaliwanag ko na, nagkakalakit-lakit ang lahat ng bagay sa buhay natin pag lagi tayo nananalangin. Kaya nga doon sa verse 26, binanggit niya yung pananalangin sa patnubay ng Espiritu Santo hanggang sa verse 27. At sa verse 28, sinabi niya, lahat magkakalakit-lakit para sa ating ikabubuti. Kaya nga nagkakalakit-lakit ang bagay-bagay sa ating ikabubuti pag tayo po ay laging nananalangin sa Diyos. Kasi inaayos ng Diyos ang lahat ng larangan ng buhay natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng ating mga buhay panalangin.
At mga kapatid, sa ating mga panalangin, hindi tayo nag-iisa. Pinapagpabayan tayo ng Espiritu Santo sa ating mga panalangin. Pray and pray and pray. Just enjoy prayer. Mag-enjoy ka sa panalangin. Kung minsan na mismo ang panalangin, just come. Lumapit ka lang uli sa Panginoon. Kaya namang i-restore ng Panginoon yan. Huwag mong hayaan ang buhay panalangin mo ay mawala ng sigla, mawala ng apoy, at hindi ka na nananalangin. Total, kahit naman di ako nananalangin, mahusay pa rin akong sumayaw. Kahit di naman ako nananalangin, mahusay pa rin akong kumanta, tumugtog. At hindi ko na kinakailangan kasi gamay na gamay ko na yan. Mga kapatid, you're wrong. Hindi ito ang buhay sa Panginoon, hindi pagalingan, mga kapatid. It's the touch of God sa buhay po natin. Are you listening? Are you listening? Maaaring magaling tayo, maganda sa panlabas, pero sa loob pala, kulang na. Maaaring malakas ka, pero yung pala yung sa loob mo pala, yung mga parts ng katawan mo sa loob, nag-deteriorate na pala. O kaya may mga sakit-sakit na pala. Minsan isang araw, pati yung panlabas, mamamaya. Pati yung panlabas, manghihina. Kasi yung panloob, dun sa loob, meron palang problema. Kaya nga ang buhay panalangin ay isang napakalagang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. And the Holy Spirit is helping us to pray. At habang ikaw ay tinutulungan ng Espiritu Santo sa pananalangin, makikita mo ng lahat ng bagay sa buhay mo magkakalakit-lakit para sa ikabubuti mo. Yung nakikinig magsabi ng Amen. Kaya nga, ito ang isang mabuting bagay, mga kapatid. Ito ang isang mabuting balita. Sa iyong pananalangin, hindi ka nag-iisa. Tutulungan ka ng Espiritu Santo. Papatnubayan ka ng Espiritu Santo para ang buhay mo maging mabunga matagumpay at maging ang nilalakaran mo ay maging maganda, matagumpay habang lumalakad ka. Kaya nga kami ni Wife, ang prayer namin, Panginoon, the days, weeks, months of November, December of 2020, even the days, weeks, months of 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 and beyond. Lord, lukuban lahat ng mga araw, linggo, buwan at mga taong yan ang kapangyarihan ng katawan at ng dugo ni Kristo. At kaming lahat ng mga tinubos ng katawan at dugo ni Kristo, lalakad kami sa mga panahon yan ng matagumpay, mapayapa, masagana, malusog, malakas. Amen po ba? Amen po ba? Na yung mga araw na dumadadating ay nilalaan na ng Panginoon para sa bawat isa na ang kanyang buhay panalangin ay kanyang pinag-inang at lalakaran niya ito. Maaaring may mga unos, may mga bagyo, pero ilalampas ka ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga ilalampas tayo rito ng Panginoon, mga kapatid. Huwag ka lang bibigay, huwag kang give up. Continue to pray, continue to pray. Minsan parang walang nangyayari, parang hindi naman gumaganda. Mga kapatid, just believe, meron ginagawa ang Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya the first good news about prayer, the Holy Spirit helps us in our prayer life. Tinutulungan niya tayo sa ating mga buhay panalangin. Bibigyan niya uli ng apoy yan. Pasisiglahin niya uli ang buhay panalangin mo. At pag naging masigla yan, pagpatuloy mo lang, just enjoy the presence of God. Minsan sa buhay panalangin natin, mas gusto ni Lord. Minsan may mga tayo, gusto ni Lord, magsalita ka. Meron time naman, tumahimik ka lang. Meron time naman sa buhay panalangin mo, mag-worship ka lang. Depende, mga kapatid. Iba-iba ang kilos ng Diyos sa ating mga buhay panalangin. Pero isang pinakamahalagang bagay, just allot a time for you to pray. Kadalasan po ay nagpe-pray kami ngayon ni Wife at mga bandang 5:30 to 6 a.m. Pero pag may ganitong gawain, inaagahan po namin. Kasi pagkatapos namin mag-prayer, pupunta pa kami rito, aayusin pa namin yung ibang mga silya, lalagyan pa namin yan ng mga envelopes. Kami ni Wife ang nag-aayos niya, kaya lang ngayon hindi ko siya nakatulong. Lalabas na namin yung ron. Kaya tapos mag-spray na ako dyan ng disinfectant. Ganyan po kami pag umaga. Tapos pagkatapos namin dito sa aming maliligo, magkakape, tapos gawain na po. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag kami gawain, inaagahan po namin ang aming gising. At inaagahan ko po yung alarm sa aking cellphone para mas maaga. Pero yung usual time po namin ay alas 6 ng umaga nagpe-pray po kami. Kasi bumabangon ako ng 5:30 para po magpapadala ng mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. At nawa nakakarating po sa inyo ang araw-araw na mensahe na yon. At yung akin pong pinupost sa Facebook, 1,000, more than 1,000 na po. Pero bago pa yung 1,000 na yon, ay lagi na po ako nagte-text, lagi na po ako nagme-message, hindi ko lamang po na-record. Kaya yung 1,000 messages ko sa Facebook, 1,035, 1,036 na yung good news na yon. Ibig sabihin, 3 taon na po iyon.
Simula nung 001, ang simula ng Good News number 1, at ngayon Good News 1035 na, 1036 na po. Pero bago pa yan, noon pa, marami na akong mga text, marami na akong messages, at hindi ko lang na-record. Pero ngayon, medyo na-record. Sabihin, merong medyo recorded ngayon, kaya nga bilang. Pero bago pa yon, meron na. Kaya nga sabi ng isang kaibigan, ba't hindi mo gawing libro? No? At hindi ko lang paasikaso. Tapos itong na to, nini-encourage niya, gawin mo libro, naka-1,000 ka na. Sabi nga niya, no, pag naka-500 ka, gawin mo ng libro. Hindi ko pa rin ginagawa. Ngayon, 1,000 na mahigit. Pero pag may time tayo, gawin natin libro para ma-preserve natin yung mga mensaheng bigay sa atin ng Panginoon. Lahat ng nakikinig, magsabi ng Amen. Mga kapatid, just pray and pray and pray, and something good is about to happen. At habang nagpe-pray ka, lahat ng mga bagay, pinaglalapit-lapit ng Diyos para sa ikabubuti mo. Maaaring minsan hindi maganda, pero makikita mo na dahil sa iyong buhay panalangin, lahat ng mga pangit na yan, magagandahin yung ng Panginoon in favor of you kasi lagi kang nananalangin. Pangalawa, mga kapatid, the second good news para sa ating mga panalangin, mga kapatid, the assurance or the seal, the assurance and the seal of the name of Jesus sa ating mga buhay panalangin. Sabi po ng 2 Corinthians 1:20, in Christ, all the promises of God are yes and amen. Sabi ng John chapter 16, verse 23 to 24, sabi nga, humingi kayo sama sa aking pangalan at malulubos ang inyong kagalakan. At sabi niya roon, hanggang ngayon, wala pa kayong hiningi sama sa aking pangalan. Humingi kayo, tatanggap kayo, at malulubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, just ask of Him. Hindi po naririndi si Lord sa ating kanihingi. Pag humingi tayo may pagpapasalamat. Kahit na wala pa, just Lord, thank you. Panginoon, salamat po sa aking sa kasagutan ng aking mga dalangin. Kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararamdaman, hindi mo pa nalalasap, yung mga kasagutan ng iyong panalangin, just thank God. Sapagat ang lahat ng bagay na iyong ipinanalangin ay sa kalooban ng Diyos ay magaganap sa kapanahunan ng Panginoon kasi ang lahat ng yan ay sinelyuhan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, every time you pray, just pray to the Father in the name of Jesus. Bakit? Kasi ang selyo at ang assurance ng kasagutan ng ating mga panalangin ay nasa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Jesus, dahil siya ang siyang nagbayad ng lahat ng yan sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Dahil kay Jesus, blessed na po tayong lahat. At tayo pinagpapala dahil po sa ginawa ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo. It is but the favors of the Lord. Kung kaya po tayo pinagpapala, kaya tayo tumatanggap, kaya po tayo nakakatanggap ng sagot ng mga panalangin, maging itong kung dadaanan natin ito, after na dumaan po ito at tayo pong lahat ay mga ligtas, mga kapatid, yan ay dahil sa biyaya at pabor ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi dumulog tayo sa Kanya, nanalangin tayo sa Kanya, naniwala tayo sa Kanya, nagpasalamat tayo sa Kanya, at dahil sa ginawa ni Jesus, tumanggap po ang bawat isa po sa atin. Yung masaya, magsabi ng Amen. Ang good news number 3, mga kapatid, tungkol sa panalangin, we can come boldly at the throne of God's grace because of His blood. Tayo po'y makakadulog sa Hebrews chapter 4, verse 16, no? Na tayo raw po ay dumulog sa trono ng biyaya ng Diyos. Babasahin ko na lang po dito sa Tagalog version of the Bible. Hebrews chapter 4, verse 16. At binabanggit po dito na lumapit po tayo sa trono ng kanyang biyaya. Sa ganon tayo po'y tumanggap ng grace and mercy in times of our need. Kaya sabi po dito ng banal na kasulatan, kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon tatamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Lumapit daw po tayo sa trono ng biyaya sapagkat tatanggap tayo ng biyaya at habag sa panahong ating kinakailangan. Kaya ngayon, mga kapatid, kailangan natin ng habag at ang biyaya ng Panginoon. Lumapit po tayo through our Lord and Savior Jesus Christ. Sapagat sa ating paglapit, it's not about you, it's about Jesus Christ, na siyang tagapamagitan sa atin sa Ama. At sa magitan niya, mga kapatid, tatanggap po tayo, makakaranas po tayo, makikita po natin yung kasagutan ng ating mga dalangin kasi dumulog tayo sa trono ng biyaya. Huwag kang mag-atubili. Minsan, meron ka mga pagkukulang, meron ka mga pagkakamali, but just come
come at the throne of the grace of God. Kasi yung mga pagkukulang mo pag nasa trono ka ng biyaya ng Diyos, yung lahat ng kulang mo ay isa sa ayos ng Panginoon. Pupunan ng Panginoon. Lahat ng mali mo, matatama. Lahat ng mga kailangan mo, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Sapagkat mahina ka man pumasok, pero paglabas mo, malakas ka na. Nagugulumihanan ka man sa pagpasok mo sa iyong buhay panalangin, pero paglabas mo, mapayapa ka na. Bakit? Kasi nakatagpo mo ang Diyos. Binigyan ka niya ng biyaya, binigyan ka niya ng kalinga, binigyan ka niya ng habag, kasi lumapit ka sa trono ng kanyang biyaya. Kaya nga mga kapatid, ano man ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, continue praying, continue coming to the Lord. Kung lumapit ka lang, pumunta ka lang, sapagat si Lord ay meron biyayang nakalaan para sa iyo. Meron siyang pagpapala para sa iyo. Meron siyang kalakasan para sa iyo. Maaring mahina ka pagpasok mo sa buhay panalangin, pero titiyakin ko sa iyo pag nakatagpo mo si Lord, paglabas mo, malakas ka na. Maaring marami kang duda at alinlangan, marami kang takot sa iyong puso, pero paglabas mo, pinalakas ka na ni Lord, pinagpala ka na ng Panginoon, matapang ka na kasi alam mo kasama mo si Lord. Amen po ba? Maaring pagpasok mo, marami kang kulang, maraming pangailangan, pero paglabas mo, madarama mo, puno ka na ng pagpapala. At alam mo yung mga pagpapalang espiritual na natanggap mo ron, magkakaroon ng manifestation sa iba't ibang mga klaseng pagpapalang kinakailangan mo. Kagalingan, kalakasan, kalusugan, katagumpayan, kapayapaan, kapanatagan ng buhay ng bawat isa sa atin kasama ng kasaganaan ng buhay ay magkakaroon ng manifestation sa buhay ng bawat isa sa atin. Just pray and pray and pray and come at the throne of the grace of our Father. Walang titigil, walang aaya, walang magdududa, walang tataligon. Amen po ba? Amen po ba? Sapagkat naghihintay lagi ang Panginoon to meet you there. Gusto niyang katagpuin ka, gusto niyang abutin ka. Amen po ba? At sabi ko nga sa inyo, ano man ang kalagayan natin, marami mang problema, just come. Marami mang pagpapala, just come. Amen po ba? Hindi lang tayo bubulog sa trono ng biyaya. Pag tayo ay maraming problema, kahit pinagpapala na tayo, dapat nandun pa rin tayo sa trono ng biyaya. Kasi kailangan natin ng biyaya sa panahon tayo matatagumpay at mayayaman. Kailangan natin ng biyaya sa mga panahon tayo pimayin at maraming mga problema. Kailangan natin ng biyaya. Kailangan natin ng biyaya sa panahon nasa ilalim tayo. Kailangan natin ng biyaya sa panahon tayo angat na. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Kasi tulad ng binabanggit ko, maraming mga taong tumalikod sa Panginoon sa panahon sila'y mauunlad na, sila'y matatagumpay na, sila'y mga professional na, sila'y mga mayayaman na, sila'y mauhusay na, sila'y magagaling na. Marami sa kanila ang nakalimutan ng manalangin at naging dahilan. Imbis na manatili sila tataas, ay unti-unti silang dumadaos-dos pababa. Kasi nakalimutan nila manatili at manatili sa trono ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos hindi lang sa panahong mahina ka, hindi lang sa panahong walang-wala ka, hindi lang sa panahong nagugulumihanan ka. Ang biyaya ng Diyos ay kailangan mo sa panahong ikay pinagpapala, sa panahong ikay maunlad, sa panahong ikay matagumpay na sa buhay ng Lord, na ito, kailangan mong biyaya ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? At huwag kang lalayo sa biyaya ng Diyos, huwag kang lalayo sa pagpapala ng Diyos, huwag kang lalayo sa kalinga ng Panginoon. Kasi pag lumayo ka, dadaos-dos ka pababa, hindi mo mamamalayan. Ay, padaos-dos ka na. Minsan, ang kaaway, very deceptive po ang kaaway. Napaka-deceptive po ng kaaway. Napaka-mandaraya po ng kaaway. Bakit? Kasi sa panahon ng mga tao'y mauunlad, mayayaman na, matatagumpay na, mauhusay na, magagaling. No? Kahit na minsan, di na sila nananalangin. Kahit minsan, di na sila dumadalo. Total, maunlad ako, mayaman ako, marami akong pera. Tapos di nila namamalayan, unti-unti na silang dumadaos-dos. Ma-realize mo lang, nagdaos-dos ka lang pababa. Pag nandun ka na sa lowest point ng buhay mo. Pero habang dumadaos-dos ka pababa, hindi mo na-realize. Kasi iniisipan, kahit naman pala hindi dumadalo, maganda pa rin ang negosyo. Ay, maganda pa rin, napopromote pa rin. Maganda naman ang relasyon ng pamilya natin, kahit hindi na dumadalo. Kahit na hindi na sumasamba, kahit hindi na nagbibigay, maganda pa rin ang pasok. Yan ay napakalaking pandaray at panlilinlang ng demonyo sa buhay ng mga tao. Na inaakala natin, kaya na natin kahit wala si Lord. Kahit na hindi na manalangin, kahit na hindi na lumalaw, kahit hindi na magbigay, kahit na hindi na sumamba, okay naman pala. Yan ay napakalaking panlilinlang at pandaraya ng demonyo sa maraming tao at ikristyano na dadaya. Kaya nga mga kapatid, paulit-ulit kong pinapakiusap sa inyo, ano man ang inyong kalagayan, angat na angat naman
man kayo sa buhay na ito, just continue with God. Continue serving God. Continue worshiping the Lord. Continue giving unto God. Continue attending the church. Hindi lang tayo dadalo sa church pag mahirap tayo, pag marami tayong problema, pag miskin tayo. Dapat, mas masigasig kang dumadalo pag marami ka ng pagpapala. Bakit? Marami kong ipagpapasalamat kay Lord, kaya ako dadalo. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kaya nga habang umaangat ka, mag-ingat ka, kasi napakalaki ng deception ng kaaway na gustong dalhin sa buhay mo. Kaya nga marami nagiging self-sufficient na sila. Total, kaya ko naman. Pinagpapala naman ako. Ano lang ako, basta sipag at syaga lang yan. Mga kapatid, walang talagang sipag at syaga pag wala sila. Wala pa. Kasabihin ko sa'yo, dahil sa sipag at syaga mo, pwede kang umangat. Pero I tell you, you will not be satisfied and contented in your life pag wala sila. Naniniwala po ba kayo lahat? Marami mga tao na mayayaman. Pero, hindi po sila satisfied sa kanilang buhay. Hindi sila hanggang. Kagabi nga, sabi ni God sa aming prayer gathering, sabi niya, na-realize ko, sabi niya, sa aking buhay, lalo na ngayon Kristiyano na ako, mas madali pala maging gobernador kaysa maging pastor. Sabi niya. Sabi ngayon ko lang na-realize, sabi niya. At kagabi, nung nagsalita si Job, sabi niya, mga bishops, mga pastor, sabi niya, nakikiusap ako sa inyo, naninikilig ako sa inyo. Alam ko kayo tumagal na sa ministry, 20 years, 30 years, kasi si Lord ay tinutugon ang inyong mga dalangin. At sabi ni Job kagabi, sa gabi nito, humingi ako sa inyo, manalangin tayo para sa kalagayan ng ating gagawin. Total, tinugon naman kayo ni Lord. Total, inabot naman kayo ng Panginoon for 20 years, for 30 years. Sa gabi nito, sabi ni Job, hindi pa ba niya didinggin ang sama-sama nating panalangin para sa ating dalawin? Amen po ba? Pag narinig niyo po si Job, magkataas po kayo. Lalo na pag nanalangin si Job, ibang klase po. Ibang klase. Lahat ng nakikinig, magsabi ng Amen. Pwede bang palampakan natin na lahat ng natin? Hindi ko po ipinagmamalaki si Job, ang pinagmamalaki ko si Kristo na nasa buhay ng ating gobernador. Amen po ba? Kasi bihira po yung mga nawa ay alalayan, ingatan ng Diyos ang ating gobernador. Kasi alam niyo po, maraming mga atake ang kaaway, lalo na sa mga ganyan na mga personalidad at mga taong nakakilala sa Panginoon. Siyempre, may medyo kinikilala yan. Kaya ang kaaway, may mga atake dyan para sirain ang kanyang pagka-Kristyano. Kaya our government needs our prayers. At ganoon din tayo, inasama niya sa panalangin ng ating lalawigan. At of course, napakalaki ng responsibilidad. Pero naniniwala tayo mayroong magandang bagay dahil sa ating mga buhay panalangin. Just come at the throne of the grace of God para sa buhay mo, para sa ating komunidad, para sa ating bayan, para sa ating lalawigan, at para din mga kapatid sa ating mga kababayan na dinadaanan po ngayon ng typhoon na ito, ay isama natin sila sa ating mga panalangin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga kagabi nagpe-pray ako, Panginoon, pati yung mga kapatiran namin, yung mga bahay nila, ang dalangin ko, Panginoon, walang masira, Panginoon, walang lumipad na bubong. Amen ba? Yung mga panahin, Panginoon, iligtas niyo po. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo lahat? Mga kapatid, just pray, just pray. Papatubayan tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. Kakatagpuin po tayo ng ating Panginoon. Isunod mga kapatid sa ating mga pananalangin, mga kapatid. Mga kapatid, ito ang isang dakilang katotohanan. Jesus, ang good news number 4, Jesus Christ Himself intercedes for us in the presence of the Father. Habang kaya po tayo nanalangin sa pangalan ni Kristo, si Kristo naman ang namamagitan po sa atin sa Ama. Kaya nga lagi natin sinasabi, siya ang ating tagapamagitan, siya ang ating intercessor, siya ang ating mediator, siya ang namamagitan sa atin sa Ama. Kumbaga, kung pupunta ka kay Bob, meron siyang kanang kamay, dumaan ka sa kanang kamay niya. Yung kanang kamay ang maglalapit sa iyo. Magsasabi kay Bob, nandito po si sister, nandito po si brother ganito. At sasabihin mo sa kanang kamay, papasukin mo rito. Bakit?
Tayo po, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? At yung mga panalangin po natin, dinudulog ng Panginoon sa ating Diyos Ama sa langit. At kaya nga tayong lahat ang mga panalangin natin lagi, in the name of Jesus. Kasi yung mga panalangin natin, hindi lang rektang dumarating kay Jesus at siya ang nagdadala doon sa Ama. Kaya nga pag binasa niyo ang 1 John chapter 2, Jesus is our advocate. Siya ating, yung advocate ay tagapagtanggol. Kumbaga isang lawyer. Isang tagapagtanggol na yung ating mga hinihiling, ipinagtatanggol niya yan sa Ama. Ama, bigyan mo na po ito. Sapagkat kailangan niya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kumbaga mayroong nagsususog sa atin doon sa langit. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, just pray to the Father in Jesus' name. Sapagkat yung pangalan ni Jesus, ang Panginoon, ang siyang nagdudumudulog sa atin. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating lawyer. Siya ang ating tagapamagitan para yung mga panalangin natin ay magkaroon ng kasagutan sa buhay na ito. Kaya nga lagi natin naririnig, pray to the Father in Jesus' name. Kaya makikita natin pag naman nagpe-pray tayo, thank you Father in Jesus' name. Bakit? Sapagkat yung pangalan ni Jesus, ang siya po Panginoon, ang siya nagdadala sa atin para yung ating mga kahilingan ay magkaroon ng kaganapan kasi ipinagtatanggol tayo ng Panginoon at siyang nagsususog ng ating mga kahilingan para magkaroon ng kasagutan. Titiyakin lang natin. Nakikinig po ba kayo lahat? Yung nakikinig magsabi na namin. Bago ba kayo, ang isang mahalagang bagay lang, tiyakin mo na yung mga dinadalangin mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag ka pumingi ng salungat sa kalooban ng Diyos kasi hindi ibibigay sa iyo. At kung pinilit mo naman yung sarili mo para mapasayo yun, kahit na salungat sa kalooban ng Diyos, I tell you, dadating yung araw, hindi ka magiging masaya. Hindi ka sasaya. Anything that is out of the will of God, pagdating ng panahon, mabuhay. Ang matibay lang at matatag, yung naaayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po tayo nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, para po tayo ay maiayos po at mai-align po tayo ayon sa salita ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid, nais ko rin po magsalita sa inyo. Mga kapatid, ang pagtuturo ko po sa inyo, minsan nagtuturo pa yung mga iba natin mga leaders, may mga Bible studies pa. Ang lahat po ng yan ay hindi sapat para kayo lumago. Kinakailangan nyo pa ng mga personal na pagbabasa ng salita ng Diyos. Nakikinig po ba kayo lahat? Amen po ba? Eh kung yung bata nga na pumapasok sa school, araw-araw, hindi rin dagan natututo. Araw-araw pang pumapasok sa school, nakikinig sa teacher niya. Eh ganoon din sa church. Kasi minsan nasasaktan kami, pag kami mga nagsasabi, wala naman ako natututunan sa church na yan. Ang totoo, ang paglago mo ay nasa iyo. At pag yung isisi sa amin na kayo hindi lumago, minsan nakikita ko yung mga ibang kabataan dito, pag nangangaral ako, tayo lalabas. Pag nandito kayo, ilang oras lang naman tayo dito, umupo na kayo at makinig. Tapos pagdating ng time, biglang magkukumit, hindi naman ako natututo dyan. Eh paano man natututo? Alis ka ng alis. Pag may mga seminar, hindi kita makita. Tapos pagka wala ka natutunan, sabihin mo, wala na akong natututunan. Ang totoo, ikaw may malaking pagkukulang. Nakikinig po ba kayo lahat? Kapatid, kami po nagtuturo sa abot ng aming mga kaya kasi gusto namin kayong lumago. Gusto namin kayong magtagumpay. Gusto namin pag may problema, mapagwagyan mo. Kaya lang, mapagwawagyan mo yan pag umaayos ka naman. Amen ba? Yung mga tinuturo namin, i-apply mo sa buhay mo. Pag ina-apply mo sa buhay mo, lumalago ka. Amen ba? Nakikinig po ba kayo lahat? At wala na po kami meeting, hindi makita kayong malago, nagtatagumpay, namumunga, gumaganda ang buhay, nagiging pagpapala. Amen po ba? At wag na wag niyo po isisi sa amin na hindi kayo lumago. Are you listening?
Kasi pag hindi kayo lumago, kayo ang may malaking pagkukulang. Ginawa namin panalangin kayo, turuan kayo. Isa may mga seminar pa tayo, may mga youth gatherings pa tayo rito. No? Pero magdi-devote ka ng time, uhaw ka sa salita ng Diyos, at talagang meron kang puso mapagpakumbaba, I tell you, lalago ka. Uulad ka, magtatagumpay ka. Amen po ba? Kasi alam niyo po, minsan masakit din na makarinig ng mga gano'n. Pero may magsasabi, 30 taon na dito, 20 taon, sasabihin, wala kang natutunan kay Bishop. Amen po ba? Mga kapatid, ang isang laki ng katotohanan, naniniwala naman ako sa sinasabi niya. Wala siyang natutunan kasi hindi naman siya talaga nakinig ng mahusay. Wala siyang natutunan kasi hindi niya talaga binigyan ng pansin. Wala siyang natutunan kasi hindi talaga siya nagpasakot. Pero kaya pag may puso mapagpakumbaba, mapagpasakot, nagbigay ng atensyon, lalang mo talaga yan. Lalang mo yan. Amen po ba? Kaya nga, ang paglago mga kapatid, tulong-tulong tayo. Tutulungan namin kayo, tulungan nyo rin ang sarili nyo. Amen po ba? Yung masaya ba magsabi ng amen? At mga kapatid, pag maganda ang buhay panalangin nyo, I tell you, palago kayo ng palago. Paunlad kayo ng paunlad. Kasi yung buhay panalangin napakahalaga para sa paglago natin lahat. Kasi pag nananalangin ka, you are empowered to be submissive, to be obedient, to be humble. Pag maganda ang buhay panalangin mo mga kapatid, talagang mag-grow ka. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, mag-grow yan. Kasi maganda ang buhay panalangin. Kaya kapag nakalimutan ang buhay panalangin, apektado na yung lahat ng yan. Pag nagkulang ang buhay panalangin, isa wala nang ganang dumalo, wala nang ganang makinig. No? Pag nasa ministry man, kahit na nasa ministry, walang buhay panalangin, eh puro husay at galing na lang yan. Pero mga kapatid, pray. Pray. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sapagat si Lord dumudulog sa Ama para sa iyo. Para magtagumpay ka, para mabuhay ang buhay panalangin mo, para ma-receive mo yung mga hinihiling mo sa Diyos. Meron naman mag-inasama si Jesus. Just submit yourself to Jesus. Focus your heart unto Jesus. Yung paningin mo, yung buhay mo, nakasentro sa Kanya. At kapag ka magandang buhay panalangin mo, maging yung focus mo maayos. Pag ang buhay panalangin mo bagsak, hindi ka makapag-focus na maigi. Kasi buhay panalangin mo bagsak. Pray mga kapatid. Para sa iyo yan. Para sa iyo yan. Amen ba? Amen po ba? Ilang beses ako nagsasabi, pray, 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 pero kung hindi ka magpipray, ay tell you, magiging talunan ka sa buhay na ko. Mag-pray ka, at makikita mong bubukas ang langit para sa iyo. At mararanasan mo ang mga nilalaan ng Panginoon. Yun ang hihilig pa magsabi ng amin. Dalawang bagay na lang, tatapusin ko na po. Number 5, good news about prayers. The prayers of the righteous are powerful and effective. Mga kapatid, tayo po lahat pinapaging matuwid ng Panginoon. At ang ating mga panalangin ay makapangyarihan. Amen po ba? Kaya nga pag nag-pray tayo sa Satanas ay nanginginig pa. Nanginginig siya kasi nagpe-pray ka. Kasi alam niya may mangyayaring maganda pag nagpe-pray ka. Kaya ang ginagawa ng kaaway, nilalay mo ka sa buhay panalangin. Yun na lang ang magagawa niya. Tamarin kang manalangin o kaya maging busy ka sa maraming bagay para hindi ka manalangin. Kasi alam niya pag nanalangin ka, ibang klase mangyayari. Kaya nga, ganun na lang ang kaaway. Para i-distract ka, para biglang kang katamaran, o kaya parang abalahin ka ng maraming kaabalahan. Para sa ganoon, hindi ka makapanalangin. Kasi alam niya, very powerful ang iyong panalangin. Kaya mga kapatid, the prayer of a righteous man are powerful and effective. Mapakapangyarihan at mabisa ang ating mga panalangin. Kaya nga yung mga panalangin natin maging bagyo, kayang-kayang baguhin ng Diyos yan. Pag nanalangin ka, pag narinig nito ng tinig mo, narinig niya ang tinig natin nagkakaisa, kaya-kaya tayong iligtas, ingatan ng Diyos. Amen po ba? Na ating dinitignan through the blood of Jesus. Lord, you are our Passover. Si Ronnie, lalampasan kami, Panginoon. Pero hindi kami maano. Kasi ikaw ang aming kandungan. Ikaw ang aming Passover. Ikaw ang aming kublihan. Amen po ba? Katulad nila Moises, di ba dumating yung anghel ng kamatayan?
Lahat ng may pahid ng dugo, nag-pass over. Bakit? Kasi may mga pahid ng dugo. Pero yung walang pahid ng dugo, yung mga hamba ng pintuan, may namatay sa tahanan na yon. Hindi lumampas sa kanila. Dumating sa kanila yung kamatayan. Pero sa mga Israelita na may pahid ng dugo, sabi, this is the Passover. Kaya nga Passover, lalampas. Kaya tayo, ang Passover natin is Jesus. Amen po ba? At kung dumaan ng itong bagyo, mga kapatid, yung mga distraction niya, lalampasan po tayo. Amen po ba? Bakit? Sapagkat nagdeklara na tayo, nanalangin tayo, dumulog tayo, na ang Panginoon at ang kanyang dugo ay nakalugod sa atin. Kaya Jesus Christ is our Passover. His blood ang dahilan kung bakit lalampas ito na tayo kung lahat ay iningatan ng Diyos sa panahon ito. Amen po ba? Hindi lang sa panahon ni Ronnie, hindi lang sa panahon ng bagyo niyan, kundi sa mga anumang mga kalamidad, mga salot, epidemya, pandemya na dumarating mga kapatid. Just continue to hold on to the blood of Jesus. Sapagkat yan ang ating Passover, mga kapatid. Kaya tayo preserve, kaya tayo iniingatan, kaya tayo preserve. We have the preserving power of God because of the power of the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Continue to declare the power of the blood of Jesus. Amen po ba? At mga kapatid, panghuli na para sa good news about prayer, God is looking for people who will stand in the gap. Humahanap ang Panginoon ng mga mananalangin, hindi lang mga kapatid para sa ating sarili. Gusto niya mananalangin ka rin sa kapakanan ng iyong iglesia, sa kapakanan ng iglesia ang ating pinakaroon, sa kapakanan ng ating bayan, ng ating lalawigan, ng ating bansa. Mga kapatid, God is looking for intercessors, for those who will stand in the gap, for those who will pray. At habang nagpipray ka sa iba, si Lord naman, binabalikan ka ng mga pagpapala. Mga kapatid, ang panalangin po natin ay hindi lang po hanggang nakasettle sa ating buhay at sa ating pamilya. Ilabas mo naman, sapagkat ang pinaka-greatest scope at makapangyarihan sa lahat na pwede natin gamitin is prayer. Itong aking pangangaral na ito can just reach you. Lahat ng mga nandito sa loob, maaabot ang aking pangangaral na ito. Pero yung mga panalangin po natin, hanggang langit, umaabot. Hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng daigdig, umaabot ang ating mga panalangin. Amen po ba? Napaka-large ng scope ng ating mga panalangin na kahit saan sila naroon, kahit nasa kasulok-sulokang bahagi sila ng mundo, pag pinanalangin mo, aabutin ng Diyos yun. Amen po ba? And God is looking for people. Humahanap siya ng mga taong mananalangin, mga taong may puso, mga taong magsasabi, Panginoon, hindi lang ako, abutin mo rin sila, Panginoon, pagpalain mo sila. Amen po ba? Kaya tayo bilang mga kapatid, let's just pray for one another. And of course, papanalangin natin ang ating iglesia, papanalangin natin ang ating bayan, papanalangin natin ang maraming larangan ng buhay natin, mga kapatid. Na kailangan ni Lord ng mga mananalangin. Kaya nga sabi ni Andrew Bunar, sabi ng lingkod na ito ng Diyos at lagi ko pong kinukog, God does nothing but in answer to prayer. Ang Diyos ay wala siyang, hindi siya gumagawa, malibang mayroong manalangin. Mayroong dumulog sa Kanya, may magsabi sa Kanya. Kaya po tayo narito, kaya tayo blessed, kaya tayo pinagpapala dahil sa panalangin, sa ating panalangin, o kaya may mga nanalangin para sa atin, kaya tayo tumatanggap, sapagkat ang Diyos ay kumilos kasi may nanalangin. Kaya sa araw nito mga kapatid, lalo pang manalangin. Amen po ba? Lalo na po mga kapatid, itong gabi nito, bukas, ay lalo ba natin kaliligtaan manalangin mga kapatid. Maganda yung mga preparations na ginagawa natin para po maingatan po ang ating mga pamilya sa bayan. But of course, ang pinakamahalaga pa rin ay walang iba kundi ang ating mga buhay panalangin. Amen po ba? Mga kapatid, just pray and pray and pray. At sabi nga ng banal na kasulatan, sa Kanya na makagagawa, higit sa ating mga hinihingi at iniisip ayon sa Kanyang kapangyarihan, nag-ahari sa atin. For unto Him is able to do immeasurably more than all we ask or think of, according to His power that is at work within us. At sabi ng Jeremiah 33:3, sabi nga, call unto me, and I will answer thee, and will answer you, and will show you great and mighty things which you do not know. Kapatid, dumalangin ka. Kahit na mga dakila, kahit mga imposible, manalangin ka sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng mga imposible. Amen po ba? Kahit na mga sobrang dakila, sobrang laki nitong panalangin ko, walang problema kasi
sobrang laki ng ating Diyos. Amen po ba? Kayang-kaya niya. Kahit na sinasabing sobrang laki ng bagyo na yan, sobrang lakas ng bagyo na yan, pero mas grabe naman si Lord dyan. Amen po ba? Mas malakas si Lord. Mas makapangyarihan si Lord. Amen po ba? At ang kapangyarihan ng Diyos kumikilos kasi nananalangin po tayo lahat. Amen.